Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Fernan. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros. Nang mga panahong to, nasa 25 taong gulang pa lamang si Fernan. Naninirahan kasama ng mga magulang. Panganay sa 2 magkapatid. Kaya ito na ang inasahan ng mga magulang na maging katuwang sa hanap buhay. Nakikisaka ang mga ito sa lupain ng isang mayamang negosyante. At dahil sa kahirapan ng buhay, hindi na nagawang makapagtapos ng pag-aaral ang binata. Ginugol nito ang panahon sa pagtulong sa mga magulang. Hanggang sa mamatay ang mga ito. Naiwan sila ng kapatid niyang babae. Nakalaunay nagkaroon ng sariling pamilya. Sumama ito sa asawa at nanirahan sa syudad. Mag-isang ipinagpatuloy ni Fernan ang pangangalaga sa lupaing sinasaka ng mga magulang. Hanggang sa tuluyan na itong ibinigay sa kanila ng may-ari. Bilang pasasalamat sa mahabang taong pangangalaga. Malawak ang lupaing yon. Ngunit hindi alam ni Fernan kung saan kukuha ng pondo para sa pagtatanim. Hanggang sa naisipan niyang isang laang maliit na bahagi ng lupa. Ginamit ang pera bilang kapital sa pagpapalago ng taniman. Sinubok ng panahon si Fernan. Dinaanan ng maraming peste ang pananim. Ngunit hindi ito sumuko. Pinagtatawanan pa siya ng mga katabing taniman. Sinasabing nagsasayang lamang siya ng panahon. Dahil ilang anihan na ang dumaan. Na halos walang balik ang puhunan ni Fernan. Bakit hindi mo na lang aminin sa sarili mo na hindi para sa iyo yung pagtatanim ng saging? Hindi ka kagaya ng iyong ama, Fernan. Sinasayang mo lang ang panahon mo dito. Ang mabuti pa, ibenta mo na lang ang lupaing yan. Hindi. Pinaghirapan ng mga magulang ko ang lupaing to. At hindi ko sasayangin yung kaing. Alam kong darating din ang araw na magtatagumpay ako. O sige, hihintayin namin yan, Fernan. At ipapangako ko sa'yo na kapag nabaon ka na sa utang, ako ang unang tatawa. Ito ang karaniwang eksena. Madalas pangungutya o hindi naman kaya mga pangahamak ang nadidinig ng binata. Ngunit hindi na lamang pinapansin ni Fernan ang mga pangahamak sa kanya. Sa halip, ginawa niya itong inspirasyon para umangat. Hanggang sa dumating ang panahong pinabura ng kapalaran ang binata. Naglalakad ito sa taniman, papunta sa malaking puno ng saging para magpahinga. Mag-isa niyang tinatanggalan ng damo ang malawak na palayan. Walang sino man ang tumutulong sa kanya dahil wala naman itong kakayanang magbayad. Naupo ang binata. Isinandal ang likod sa malaking puno ng saging. Itinakip ang sombrero sa mukha. Panandali ang naidlip. Ngunit sa kalagitnaan ng pagtulog, nakaamoy ito ng kakaiba. Tila mapanghe na nakakasulasok sa ilong. Nagising ang binata. Dali-daling tinanggal ang sombrerong nakatakip sa mukha. Iniikot ang tingin sa paligid. Ngunit wala namang ibang tao maliban sa kanya. Pinaglalaruan lang ba ako ng ilong ko? Ay nako, hapon na pala.
Tatapusin ko na nga lang yung trabaho para sa araw na to. Wika ni Fernan. Tumayo ang binata. Naglakad papunta sa taniman. Ngunit hindi pa man ito nakakalayo. Nakarinig siya ng mahinang pagtawa na hindi niya alam kung saan nagmumula. Maupo ka muna. Mahaba pa ang araw, kaibigan. Hindi naman tatakbo ang mga gawain. Wika ng tinig. Muling nilingon ni Fernan ang puno sa pagbabakasakaling makita ang taong nagsasalita. Ngunit nabigo ito dahil wala naman siyang nakita. Epekto na yata to ng pagpapalipas ko ng gutom. Ang mabuti pa, umuwi na lang ako at kumain. Wika ni Fernan. Magpapatuloy na sana sa paglalakad ang binata nang may naramdaman itong tumama sa likuran at nang lingunin, may isang pirasong saging sa lapag. Inakala ng binatang nahulog lamang ito, kaya naman nagpatuloy na sa paglalakad. Nang makalayo na ang binata, muli na namang may bumatos sa kanya at sa pagkakataong yun, sinundan ito ng malakas na pagtawa. Ngayon mo sabihin sa akin na epekto pa din ng gutom ang nakikita mo. Muling wika ng nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Fernan nang makita ang isang nilalang na nasa likod ng puno. Tao ang pangangatawan, ngunit sa kabayo ang pang-ibaba at itsura nito. Tikbalang! Tatakbo na sana si Fernan, ngunit hindi nito maigalaw ang mga paa sa sobrang takot. Nanginginig ang katawan at halos hindi makapagsalita. Huwag kang matakot. Hindi naman kita sasaktan. Nais ko lang sanang makipagkaibigan. Wika ng nilalang. Sa kabila ng takot na nararamdaman, pinilit ng binatang ihakbang ang mga paa palayo sa lugar. Nagawa nitong makatakbo, ngunit sa kasamaang palad ay natalisod. Dahilan para bumagsak sa putikan. Lalapit na sana ang tikbalang para tulungang bumangon ang binata. Ngunit nagsisigaw si Fernan, kaya hinayaan na lamang ito ng elemento. Lumayo ka sa akin! Halimaw! Huwag mo akong hawakan! Ay naku, sinabi nang hindi kita sasaktan. Huminahon ka at huwag masyadong magkikilos dahil paniguradong nabalian ka. Saka pa lamang naramdaman ng binata ang pananakit ng binte. Natalisod ito sa ugat ng makapal na puno kaya naman nabali ang buto. Namimilipit sa sakit si Fernan. Tuluyang lumapit ang tikbalang sa kanya. Itinaas ang pantalon ng binata. Kumuha ito ng ilang piraso ng buhok. Ipinangtapal sa sugat. Binasa niya din ito ng laway para dumikit. Sandali lang. Huwag ka munang gumalaw. Maya-maya ay gagaling na yang bali mo sa paa. Wika ng tikbalang. Nanatili sa kinauupuan si Fernan. Unti-unti nitong naramdamang nawawala ang pananakit ng binte. Sinubukang igalaw ng binata ang paa. Nagulat ito dahil parang walang nangyari. Ano bang kailangan mo sa akin? Bakit mo ako tinulungan?
Wala akong kailangan sa'yo. Nais ko lamang makipagkaibigan. Ang pangalan ko ay Sentor. Dito ako nakatira sa puno ng saging. Ang totoo, matagal na kitang pinagmamasdan. Nakikita ko ang iyong pagsusumikap na mapalago ang lupang minana sa mga magulang mo. Gusto kong palaguin yung kabuhayang iniwan nila tatay at nanay. At kahit anong mangyari, hindi ko iiwan ang lugar na to. At yan ang dahilan kung bakit ako nagpasya na magpakita sa iyo. Nararamdaman ko ang kabutihan ng iyong kalooban. Walang bahid ng inggit sa iba. Kaya napagdesisyonan ko na tulungan ka. Tulungan? Anong klaseng tulong naman ang maibibigay mo sa akin? Ano ba ang nais mong mangyari sa lupaing ito? Gusto ko lang naman yumabong yung mga pananim at gumanda yung ani. Kung ganon, tanggapin mo itong bato. At lahat ng pangarap mo ay matutupad. Wika ng tikbalang. Nagdadalawang isip pa ng una ang binata. Ngunit ilang saglit pa. Kinuha naman niya ito. Matapos ang tagpong yun, naglaho ang tikbalang. Itinago nito ang batong nakuha sa nilalang. Ng mga sumunod na araw, kapansin-pansin ang malaking pagbabago sa sagingan. Naging mas luntian ang mga dahon ng mga saging at dumarami ang bunga. Napansin ni Kaing ang biglaang pagganda ng kalidad ng saging sa taniman ni Fernan. Kaya naman hindi nito napigilan ang sariling magtanong sa binata. Teka, anong salamangka ang ginawa mo? Bakit parang tumaba yata ang mga saging mo? Pagsisikap lang, Kaing, at tamang pag-aalaga. Sige na, maiwan na muna kita. Pupunta lang ako sa bandang gitna. Mukhang nakachamba ka ngayong taon ah. Pero tignan natin kung hanggang saan ang swerte mo. Lingid sa kaalaman ni Fernan na si Kaing ang may pakana ng pagkasira ng mga pananim sa paligid. Isang mangkukulam ang binabayaran nito ng malaking halaga para magpakawala ng mapaminsalang mga insekto sa ibang taniman. Aling Rosario, gusto kong sirain mo ang sagingan ng binatang si Fernan. Banta siya para sa akin. Hindi natin masosolo ang bentahan ng saging kung gaganda ang ani niya ngayong taon. Huwag ka nang maghimutok dyan. Ako nang bahala. Basta kagaya ng napag-usapan. Oo naman, Manang. Gagawin ko pang doble kapag nagawa mong sirain ang buong taniman ni Fernan. Pangako yan, Kaing. At sa oras na hindi ka tumupad, buhay mo ang sisirain ko. Matapos makipag-usap, sinimulan na ng matanda ang pagpapakawala ng mapaminsalang balang sa taniman ni Fernan. Masaya namang umalis si Kaing sa tahanan nito. Sa pag-asang bukas, makikita niyang inuubos na mga balang ang sagingan ng binata. Kinabukasan, maaga itong nag-ikot sa sagingan. Ngunit laking pagtataka. Dahil wala ni isa sa mga pananim nito ang nasira. Wala ding mga insekto. Dali-dali itong umalis sa lugar para magpunta sa taniman. Halos gumuho ang mundo ni Kaing
nang makita ang mga balang na nakadapo sa dahon ng pananim. Dali-daling nagsindi ng tuyong talahib si Kaing upang itaboy palayo ang mga insekto. Ngunit sa kasamaang palad, nasunog ang buong sagingan ni Kaing. Halos mabaliw ito habang pinagmamasdan ang natutupok na pananim. Wala itong nagawa sa mabilis na pagkalat ng apoy. Naku, ano ba naman yang Kaing? Isang buwan na lang gapasan na. Paano na yan ngayon? Lumayo ka sa akin. Dahil kasalanan mo ang lahat ng to. Aba teka, bakit mo ako sinisisi? Ano bang ginawa ko? Huwag ka nang magmaang-maangan. Ikaw ang may pakana ng pagkalat ng balang sa sagingan ko. Salot ka sa lugar na ito kaya lumayas ka na. Aba, magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Kaing. Iginagalang kita dahil mas matanda ka kaysa sa akin. Pero wag mo kong pagsasalitaan ng ganyan. Malalaman ng buong baryo ito. At sisiguraduhin ko, palalayasin ka ng mga tao. Dali-daling tumakbo si Kaing papunta sa baryo. Kagad namang umuwi si Fernan. Alam niyang susugod ang mga tao kaya naman pinili na lamang nitong lumayo. Habang nag-iimpake ng mga kagamitan, biglang narinig ni Fernan ang boses ng tikbalang. At saan ka naman pupunta, Fernan? Kailangan ko nung umalis. Susugod dito yung mga taga-baryo dahil sa kagagawa ni Kaing. Ano bang kasalanan mo sa kanila? Yun na nga wala akong kasalanan sa kanila. Kaya ako na lang ang iiwas. Hindi naman yata patas yun. Huwag kang aalis. Ako na ang bahala. Teka, anong gagawin mo sa kanila? Wala. Basta't magtiwala ka lang. Pag-uusap ng dalawa. Ilang minuto ang nakalipas. Nagdatingan ang mga tao. Sa pangunguna ni Kaing, dire-diretso ang mga ito sa bakuran ng binata. Ayan. Yan si Fernan. Siya ang dahilan ng pamimeste ng balang sa taniman ko. Sandali lang mga kasama. Wala akong kinalaman sa sinasabi ni Kaing. Hindi ko nga alam kung ano yung nangyayari. Sa kaisipin nyo, saan naman ako kukuha ng ganong karaming balang? May sedemonyo ka kasi. Tignan mo. Paanong naging ganito kaganda ang saging ng mga tanim mo? Nung nakaraang araw lang, nakikita naming lahat na naghihingalo na tong taniman mo. Yan lang ba yung basihan mo, Kaing? O naiinggit ka lang? Inggit? Bakit naman ako maiinggit sa'yo? Ako ang may pinakamalaking taniman ng saging sa lugar natin. Huwag mong ibaling sa akin ang ginawa mong kademonyohan. Wala akong ginagawang masama, Kaing. Kaya magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Totoo ang lahat ng sinasabi ko mga kasama. Tignan niyo ang paligid. Halos magkatabi lang ang taniman namin. Pero wala ni isang balang ang dumapo sa dahon ng saging niya. Nagbulungan ang mga tao habang pinagmamasdan ang taniman ni Fernan. Tila nakumbinse ang mga ito na nagsasabi ng totoo si Kaing. Hanggang sa napagpasyahan ng mga itong sugurin ang binata. Nagsipagpasukan sa bakuran ni Fernan ang mga kababaryo. Laking gulat na mga ito. Dahil biglang nabalot ng makapal na hamog ang paligid. Nagkagulo ang mga ito. Dahil wala silang makita. Ilang minuto pang nakalipas. Nawala ang hamog at nagtataka ang mga ito kung ano ang ginagawa nila sa harapan ng bahay ni Fernan. Mga kasama, anong nangyayari?
Bakit hindi pa natin sugurin si Fernan? Palayasin natin siya sa baryong ito. Huh? Ano ba sinasabi mo, Kaing? Bakit natin palalayasin si Fernan? Saka anong ginagawa namin dito? Hindi naman makapaniwala si Kaing sa mga nangyari. Biglang nawala ang alaala ng mga taga-baryo. Isa-isang nag-alisan ang mga ito. At ang tanging naiwan na lamang ay si Fernan at Kaing. Wala akong ginagawang masama, Kaing. Kaya wag mo kong sisiraan sa mga taga-baryo. Tahimik akong namumuhay rito. Pweh, una pa lang, hindi ka na dapat nandito. Alam mo ba kung wala kayo ng pamilya mo? Sa akin mapupunta ang lupaing to. Kaso masyadong sip-sip yung tatay mo eh. Kaya nauto nyo si Doña Soledad. Tandaan mo, Fernan, hahanap at hahanap ako ng paraan para mapaalis ka sa bayang to. Napailing na lamang si Fernan sa ugaling ipinakita ni Kaing. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin niya ito pinatulan. Ilang beses din itong tinangkang sunugin ang taniman ng binata. Ngunit sa hindi malamang dahilan, lahat ng ginagawa ni Kaing bumabalik lamang sa kanya. Teka, Sentor, ano bang ginawa mo kay Kaing? Bakit parang lahat ng kamalasan nasa ng taong yun? Bagay lang sa kanya ang mga nangyayari. Ang mga balang na sumalakay ay siya din ang may gawa nun. Nakipagkasundo siya sa isang manggugulam upang sirain ang iyong taniman. Kaya gumagawa lang ako ng paraan. Mangkukulam? Bakit naman niya gagawin yun? Hindi ba siyang may pinakamalaking taniman dito sa bayan? Dahil sa inggit, Fernan, nakita niya ang biglaang pagbabago sa iyong mga pananim. At alam ng taong yun na malaki itong banta para sa kanya. Huwag kang mag-alala. Dahil kahit na ano pa man ang gawin ng taong yun, hindi siya magtatagumpay. Magtiwala ka lang sa akin at pangangalagaan ko ang lugar na ito. Pero, sandali nga lang. Ano naman ang kapalit? Ilang bote lang ng alak tuwing katapusan ng buwan. Yun lamang ang hihilingin ko sa iyo, kaibigan. Nagsasalita pa sana si Fernan. Ngunit hindi na nito naituloy. Bigla na lamang naglaho ang nilalang. Simula ng araw na yon, tinupad ni Sentor ang pangako. Pinangalagaan ito ang sagingan ni Fernan. Ngunit sadyang matindi ang inggit ni Kaing. Muli itong gumawa ng paraan. At sa pagkakataong yon, si Fernan na mismo ang naapektuhan. Isang umaga, nagising ang binatang inaapoy ng lagnat. Dahil mag-isa sa tahanan, wala itong mahinga ng tulong. Tinawag ni Fernan si Sentor at sinabi nito ang dahilan. Talagang hindi ka titigilan ng Kaing na yan. Naghahanap talaga siya ng sakit ng katawan. Pwes, ibibigay ko yun sa kanya. Sandali lang. Anong gagawin mo sa kanya? Tuturuan ko siyang manahimik at makontento sa buhay. Hindi na nagawang pigilan ni Fernan ang kaibigan. Bigla itong nawala. Ngunit kasabay ng paglaho ni Sentor, bumuti ang pakiramdam ng binata. Kinabukasan, araw ng kapasan,
Maraming tao ang dumating para makigapas ng saging. Napadaan si Fernan sa taniman ni Caing. Napansing walang katao-tao. Halos magkasabay lamang silang nagpapagapas. Ngunit sa pagkakataong yun, nahuli ito. Tinanong ng binata ang isa sa mga tao roon. At ayon dito, ipinagpapaliban ang paggapas ng taniman ni Caing dahil kakaiba ang kinikilos nito. Sentor, anong ginawa mo kay Caing? Bakit ang sabi ng mga magsasaka, kakaiba daw yung kinikilos niya? Wala akong ginagawa sa taong yun. Pero ang mangkukulam na binayaran niya, yun ang tinuruan ko ng leksyon. Ngayon, lahat ng ginawa niya sa'yo, si Caing ang nakakaranas. Nagpasya ang binatang dalawin ito sa tahanan. Nakitang nakatulala lamang sa sulok si Caing habang nakangiti. Simula nung nakaraang araw, ganyan na siya. Hindi makausap ng matino. Hindi rin umaalis dyan sa sulok. Ewan ko ba kung anong nangyayari dyan sa taong yan? Ganun ba, Melba? Napatignan niyo na ba sa doktor? Hindi pa eh. Ngayon pa lang. Pero hinihintay pa namin yung albularyo. Ang sabi ng tiyuhi namin, ipatingin daw muna siya sa manggagamot at tignan kung anong magiging resulta. Pag-uusap nila ng asawa ni Caing. Kagad namang nagpaalam si Fernan. Napagtanto nitong totoo ang sinasabi ni Sentor. Sentor, baka pwede mo nang alisin yung ginawa mo. Kawawa naman yung tao eh. Hindi nga ako ang may gawa noon, Fernan, kundi ang mangkukulam. At kagaya ng sinabi ko sa iyo, si Caing ang sumasalo ng lahat ng parusang ibinigay ng mangkukulam. Nang sumunod na araw, napag-alaman na lamang ng binatang nagpakamatay na ito. Laking gulat ni Fernan dahil hindi niya inaasahang aabot sa ganon ang pangyayari. Hindi ko ginustong magkaganon si Caing. Nakakalungkot lang na dahil sa inggit, kaya niyang manakit ng kapwa niya. Siya ang may kagagawa nun. Kaya wag mong sisihin ang iyong sarili sa nangyari. Dapat pa nga matuwa ka dahil wala ng taong magtatangka sa buhay mo. Ito na ang simula ng tagumpay mo, Fernanda. At balang araw, kikilalanin ka bilang pinakamalaking hasyendero. Hindi ko hinangad yung ganong buhay, Sentor. Pero kung yun ang magiging kapalaran ko, wala akong magagawa. Siguro ang pinakapanata ko na lang. Kung sakali man mangyari man yun, tutulong ako sa kapwa. Pag-uusap ng dalawa. Ilang taon pa ang lumipas. Nagkatotoo ang lahat ng sinabi ni Sentor. Natubos ni Fernan ang nakasangla niyang lupa at mas lalo pang pinalawak ang sagingan. Sa pagdaan pa ng mga taon, unti-unti ding nabili ng binata ang mga karatig na sagingan hanggang sa nasakop nito ang kalupaan ng kanilang baryo. Hanggang sa kinupkup niya ang binatang nagngangalang Sebastian. Apo ito ng nakababatang kapatid. Wala nang ibang mapupuntahan dahil maagang nawala sa isang trahedya ang mga magulang. Maagang gumigising si Sebastian. Nagpupunta ito ng sentral para kubrahin ang pinagbentahan ng saging ni Lolo Fernan. Pagkababa ng binata sa tahanan, napansin nito ang napakadaming taong nakapila. Hindi tumuloy si Sebastian.
Sa halip ay bumalik ito sa loob ng tahanan upang sabihan ang matanda. Lo, ang daming tao sa baba. Alam mo ba kung anong kailangan nila? Hindi ko din alam, apo. Nabayaran naman na natin yung mga gumapas kahapon, hindi ba? Opo, lahat po sila lolo. Nandito pa nga sa akin yung listahan ng pangalan nila eh. Kung ganon, ano ang kailangan ng mga taong yon? Yun nga din po yung tanong ko, lolo. Sandali nga lang, kakausapin ko po muna sila. Pag-uusap ng dalawa. Muling bumaba si Sebastian. Kinausap ang mga tao. Napag-alaman itong pinaalis sila sa pinagtatrabahuhang hasyenda. Nang malamang nakigapas ang mga ito sa sagingan ni Fernan. Sinabi ng binata ang lahat sa matanda. Naawa ito. Alam niyang walang ibang pagkakakitaan ang mga tao sa lugar na yon, kundi ang pagtatrabaho sa bukid at paggapas ng saging. Sebastian, apo, kung ikaw ang tatanungin ko, ano ang gagawin mo sa kanila? Teka, bakit po ako lolo? Sino pa bang tatanungin ko dito? Tayo lang naman ang magkausap, hindi ba? Hindi po yun. Bakit ako yung pinagpapasya nyo? Ikaw na lamang ang natitira kong kamag-anak. Wala na ang mga magulang mo. Kaya ikaw ang sasalo ng lupain to. At mapupunta sa iyong mga kamay ang pamamahala. Kaya kita tinatanong. Kung ako po yung tatanungin mo, siguro kukunin ko na lang sila bilang mga tauhan dito sa taniman. Pero inaalala ko din po yung sinabi mo sa akin na kung magiging regular na trabahador sila, hindi na tayo makakatulong sa iba. Tama ang sinabi mo, iho. Pero alam kong may paraan ka para sa problemang yan. Kaya pag-isipan mong mabuti ang gagawin. Simula sa araw na ito, ikaw na ang itinatalaga kong mamamahala sa sagingan. Nanlaki ang mga mata ni Sebastian sa sinabi ng matanda. Lalo pa nang makita nito ang papeles na nagsasaad ng paglilipat ng titulo sa pangalan. Teka naman lolo, ang bilis naman ng pangyayari. Bakit biglaan naman? Hindi yan biglaan, iho. Matagal ko nang pinag-iisipan ang ganitong desisyon. Inoobserbahan ko lang din ang mga kilos mo. Kung paano kang makisalamuha sa mga tao. At nakikita kong nagustuhan nila ang pamamaraan mo. Kaya heto, tanggapin mo. Iniabot ni Mang Fernan ang papeles kay Sebastian. Hindi pa din makapaniwala ang binatang ipinagkakatiwala sa kanya ng matanda ang napakalawak nitong lupain. Naglakad pababa ng bahay si Sebastian. Hinarap ang mga tao at nagsalita. Mga kasama, ang nilalaman ng papeles na ito, titulo ng lupa. Kalakip ang kasulatang nagsasaad ng formal na paglilipat ng titulo sa aking pangalan. Sa makatuwid, epektibo ora mismo, ako na ang nagmamay-ari ng buong taniman. At ang unang panukala ko, bigyan ito ng mga kamay na magpapalago at mag-aalaga. Tinatanggap namin kayo bilang mga tauhan. Pero pagpasensyahan nyo na ha. Dahil wala pa kami mga kwartel na maaaring pagtirahan ninyo. Pero malaya kayong gamitin ang anumang nariyan sa paligid para gumawa ng pansamantalang tahanan. Tuwang-tuwa ang mga tao sa naging pasya ni Sebastian. Maging si Mang Fernan. Nakikita ang hinaharap ng lupain sa kamay ni Sebastian. Kinagabihan. Habang nagkakasiyahan,
nakipag-usap ang maglolo kay Sentor. Sentor, alam kong tahanan mo ang lugar na to. Pasensya ka na kung nagpatuloy kami rito ng napakadaming tao. Naawa lang talaga ako sa kanila eh. Wala na silang matatakbuhan. Hindi kaya ng konsensya ko yung makakita ng taong nagugutom. Huwag kang mag-alala, Sebastian. Nauunawaan ko ang iyong pasya. Sa katunayan, natutuwa ako dahil kabutihan ng nakararami ang iniisip mo. Ipinapangako kong patuloy ko pa ding pangangalagaan ng lupaing ito. Pasensya ka na kaibigan. Maaaring magambala ang tulog mo paminsan-minsan. Walang anuman. Nauunawaan ko ang ugali ng mga tao. Kaya wala kang dapat alalahanin, Fernan. Naging matiwasay ang buhay ng mga tao sa pangangalaga ni Sebastian. Ngunit panibagong hamon na naman ang dumaan sa pamamalakad nito sa sangingan. Uy, Don Sebastian, anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat nakaupo ka na lang sa beranda ng iyong mansyon? Tigilan mo nga ako, Albert. May iniisip kasi ako. Siya nga pala, wala ka bang trabaho ngayon? Ay naku, yun na nga yung dahilan kung bakit ako naparito. May sulat mula sa munisipyo at mukhang problema yung dala. Pasensya ka na, Sebastian ha. Napag-utusan lang akong ihatid sa'yo yung sulat. Iniabot ni Albert ang sulat sa binata. Dali-dali naman itong binuksan ni Sebastian. Napailing na lamang ito nang mabasa ang nilalaman ng liham. Talaga naman, kahit kailan, hindi nawawala yung mga talangkas sa lipunan. Bakit? Ano bang sinasabi dyan sa sulat? Itinaas ng munisipyo yung buwis na binabayaran namin. Mula 10%, naging 15 na. Epektibo sa susunod na anihan. Naku, ang laki naman ang itinaas niyan. Halos kalahati ng una niyong binabayaran. Ano na ngayon yung gagawin mo? Wala naman ako magagawa eh. Sa kasalukuyang dami ng pananim, mukhang hindi na kayang suportahan ng sagingan yung maraming tauhan. Kung itutuloy ito ng munisipyo, marami yung mawawalan ng trabaho. Kung hindi naman kami susunod, pwede kaming kasuhan ng pamahalaan. Naku, malaking problema nga yan. Siguro mas makakabuti kung kakausapin mo si Lolo Fernan. Siya yung higit na nakakaalam ng gagawin eh. Mabuti pa nga. Tara sa bahay nang makapagmerienda ka muna. Nagpunta ang dalawa sa tahanan. Kinausap si Mang Fernan. Napailing na lamang ang matanda habang tinitignan ang mga nagpapahingang trabahador. Sa nangyayari ngayon, sila ang labis na maaapektuhan. Ang mga nasa laylayang kagaya nila na walang ibang hinangad, kundi magkaroon ng maisusubo sa bibig. At sa ginagawa ng pamahalaan, tinatanggalan nila ng pagkakataon ang mahihirap na mabuhay ng marangal. Hindi mo masisisi ang ilan kung umaanib man sila sa mga kilusan. Ngayon, Sebastian, ikaw ang tatanungin ko. Ano sa tingin mo ang magandang gawin? Naku po, heto na naman tayo eh. Kung ako yung tatanungin mo, Lo, mas gugustuhin ko pang magbayad ng malaking buwis kesa magtanggal ng trabahador. Pero maaapektuhan naman ang ating pinansyal na plano. Mababawasan ang ating pondo. Sigurado naman akong mababawi natin yan sa mga susunod na ani. Tiwala ako sa kamay ng mga manggagawa natin, Lo. Alam kong hindi nila tayo pababayaan. At kapalit nun,
Gusto ko po silang tulungan. Hindi nga ako nagkamali sa pagpili sa iyo, Apo. O siya, sagutin mo ang sulat na yan habang nandito si Albert nang maihatid niya ito sa mga kinauukulan. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam na si Albert. Kinausap naman ni Sebastian ang mga tauhan. Sinabi nito ang nangyari at nagulat ang binata sa naging tugon ng mga tao. Bilang kinatawa ng mga trabahador, hinihiling ko na hayaan nyo kaming mag-usap-usap tungkol sa suliraning ito. Walang problema, Mang Carlo. Babalikan ko po kayo bukas. Iniwan ng binata ang mga trabahador. Nag-usap-usap ang mga ito. Kinahapunan, bumalik si Albert dala ang balita mula sa munisipyo. Ay nako, Sebastian! Hindi ko na alam kung saan lulugar sa mga amo ko. Minasama nila yung pagpayag mo na bayaran yung 15% buwis. Napakayabang mo na raw. At kung ano-ano pa yung sinabi ni Mayor. Baka bukas, pumunta yung buhayang yun dito. Kung ganon, hayaan mo siyang pumunta, Sebastian. Tatanggapin natin siya sa bakuran ko. Bilang tao, wag lang siyang gagawa ng hindi maganda. Yan pa nga yung inaalala ko, Lolo eh. Alam mo namang hindi manonood sa sulok yung kaibigan mo. Teka, sinong kaibigan? Ay, wag ka nang magtanong, Albert. Sige na, sabihin mo sa alkalde. Naaantayin ko siya dito bukas ng umaga. Dali-daling umalis si Albert. Halos kasabay nito ay umakyat sa tahanan si Mang Carlo. Magandang gabi po, Manong Fernan. Sebastian, napag-usapan na namin na mga kasama ko ang inyong sinabi. Napagpasyahan namin na pabawasan sa inyo ng 15% ang aming mga sahod. Alam naming nagdadaan kayo sa matinding pagsubok at nauunawaan namin yon. Bilang pagtanaw na din ng utang na loob, hayaan po sana ninyo kaming makatulong. Ano? Bakit nyo naman po gagawin yun? Paano kayo makakakain ng maayos niyan? Nakakakain naman kami ng maayos sa kakarampot naming kinikita bilang manggagapas. At isa pa, may tinitirhan kaming tahanan. Kaya ano pa bang aalalahanin namin? Pasensya na. Alam kong tututol kayo sa pasya namin. Pero buo na po ang aming desisyon. Hindi ba mga kasama? Biglang nagsigawan ang mga tao sa baba ng bahay. Natuwa si Sebastian sa ipinapakita ng mga ito. Hindi inaasahan ng binata na aanihin niya ang kabutihang itinanim ni Mang Fernan. Nakita mo na ang ibig kong sabihin, Sebastian. Ang kabutihang itinanim mo sa kapwa ay aanihin mo din pagdating ng panahon. Ngayon, isa na lamang ang problema natin. Ang mayor. Pero bago matapos ang gabing to, nais kong bigyan ng maliit na kasiyahan ang mga tao. Sebastian, magpabili ka sa bayan ng mga inumin. Nagsaya ang mga tao buong gabi dahil wala namang trabaho kinabukasan. Aba, mukhang nagkakasiyahan ang mga tao. Anong meron, Fernan? Pagpapasalamat lang sa kanilang kabutihan, Sentor. Pasensya ka na kung maingay. Walang kaso, kaibigan. Pero maiba ko. Mag-iingat ka sa panauhin mo bukas. Dahil kasama niya ang matagal mo ng kaaway. Sino bang tinutukoy mo, Sentor? Ang mangkukulam na kasabwat ni Kaing. Matagal na panahon na ang nakalipas. Hindi pa din ba nila nakakalimutan ng mga nangyari?
Ang mga mangkukulam na kagaya ni Rosario, hindi basta-bastang namamatay. Sa katunayan, patuloy itong nabubuhay para sa pagkakataong ito. Kung ganon, ano ang maaari nating gawin, Sentor? Harapin sila at wakasan ang mahabang panahong puot na nararamdaman. Wala naman akong ginagawa sa kanila. Pero kung talagang nais nila akong pagigantihan, wala na akong magagawa pa. Hayaan natin silang dumating. Sang-ayon ako. Huwag kang mag-alala. At ako na ang bahala. Kinabukasan, maagang nagising ang maglolo. Inayos ang tahanan at hinintay ang pagdating ng alkalde. Ilang minuto ang nakalipas. Matapos ayusin ang bahay ay nagdatingan na ang mga sasakyan. Mga tauhan ng alkalde ang sakay nito. Sa bandang likuran, may magharang sasakyan. Bumaba ang isang matandang lalaki. Nakasuot ng magarang kasuotan. Sa kabilang pinto naman ay bumaba ang isang babaeng tinatayang nasa 80 taong gulang. Tumayo ang maglolo at sinalubong ang mga ito. Magandang umaga, Mayor. Ano ang nagdala sa'yo para pumasyal ka sa aking munting tahanan? Magandang umaga, Fernan. Nararapat lamang naman siguro na dalawin ng isang kagaya ko ang pinakamayamang magsasaka sa bayan ko. Hindi naman totoo yan, Mayor. Kagaya lang din ako ng mga tao rito. Pangkaraniwang magsasaka. Huwag ka nang magpakumbaba, Fernan. Base sa mga nakikita ko, ikaw ang may pinakamalawak na lupain at may pinakamalaking kita pagdating sa taniman ng saging. 1.5 milyong kada taon. Hindi ito kita ng isang pangkaraniwang magsasaka. Kung mahilig kang magbilang ng numero, hindi yon pangkaraniwan. Pero para sa akin, na isang ordinaryong magsasaka, walang halaga sa akin ang laki ng pera. Maaari ko ba kayong alokin ng kape? Akmang maglalakad na ang alkalde papasok ng tahanan. Ngunit nilapitan ito ng kasamang babae. Huwag kang tumuloy, Mayor. May kakaibang nilalang na namamahay sa lugar na ito. Sigurado ka ba, Rosario? Oo naman. Nararamdaman ko ang malakas niyang presensya. Fernan, ano ang sinasabi ng aking manghuhula? May alaga ka raw na kakaibang nilalang dito. Saka pa lamang napagtanto ni Fernan na ang kasama nito walang iba kundi ang mangkukulam na tumulong kay Kaing. Kalokohan ang sinasabi ng iyong manghuhula. Walang ganon dito. Tara na bago pa lumamig ang kape. Natatandaan kita. Ikaw si Fernan, ang taong kinaiinisan ni Kaing. Sa wakas, nagkita din tayo ng personal. Alam mo kung gaano kalaking pinsala ang dinulot mo sa akin. Kayo ang may gawa nun sa inyong sarili. Kaya huwag mo kong sisihin sa mga nangyari sa inyo. Ikaw ang dapat sisihin. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako nawalan ng kapangyarihan. Inantay ko ang pagkakataong ito na makadaupang palad ka. Huwag mo kong bibiguin. Uulitin ko sa'yo, hindi kita kilala at kung ano man ang nangyari sa'yo, kayo
din ang may gawa nun. Nakalimutan mo yatang kasama ko ang alkalde. Gagawin niya ang anumang iutos ko. Hinawakan ng babae ang balikat ng alkalde. Bigla itong sumenya sa kanyang mga tauhan. Naglabas ng baril ang mga ito. Itinutok kina Mang Fernan at Sebastian. Pagsisisihan mo ang kahangalang ito. Nagkamali ka ng lugar na papasukin at taong kakalabanin mangkukulap. Pagkasabi ni Mang Fernan ng mga katagang yon, biglang nagdilim ang paligid. Nabalot ito ng makapal na hamog. Tila huminto ang oras para sa mga naroon. Anong kademonyahan ito? Sinasabi ko na nga bang may alaga kang engkanto rito? Oo, at nasa loob ka ng kanyang teritoryo. Itatama ko lang ang sinabi mo. Hindi siya pangkaraniwang engkanto, kundi isang tikbalang. Biglang sumilip sa bintana ang umiilaw na mga mata. Laking gulat ng mangkukulam dahil hindi niya inaasahang may nakatirang ganong nilalang sa lugar. Ano ang ginagawa ng tikbalang dito? At paano mong napasunod ng isang mabalasik na engkanto? Hindi ko siya napasunod. Kusa niyang ginawa ang mga bagay na ito. Kaibigan ko ang tikbalang na yan. At siya ang dahilan kung bakit bumalik lahat sa inyo ang mga pinsalang ibinato niyo sa akin. Kampante kang matatalo ako ng tikbalang na yan. Isa kong mangkukulam na may kakayanang magpasunod na mga elemento at nilalang. Manood ka kung ano ang gagawin ko sa kanya. Nagusal ng dasal ang mangkukulam. Iniihip ito sa tikbalang. Napaatras si Sentor. Tinakpa ng mga mata. Napasigaw din ito at maya-maya ay nanahimik. Sentor, anong nangyari sa'yo? Anong ginawa mo sa kanya, mangkukulam? Sa ilalim na siya ng aking kapangyarihan at gagawin niya anuman ang sabihin ko. Teka, anong nangyayari? Bakit wala akong makita? Saan nang gagaling ang makapal na hamog na ito? Himik ka muna sa tabi, Mayor. Ako nang bahala sa kanila. Hindi pa din kumikilo si Sentor na mga sandaling yon. Kaya nilapitan ito ni Sebastian. Sentor, uy, anong nangyayari sa'yo? Kumilos ka nga. Huwag kang magpapahalatang nakakausap mo ko sa isipan. Gusto kong paglaruan ng mangkukulam na yan. Masyadong mataas ang tingin sa sarili. Ano bang binabalak mong gawin? Magkukunwari akong nasa ilalim ng kapangyarihan. Pero ang totoo, hindi umeepekto sa akin ang ginawa niyang Tegalpo. Tumabi ka, Sebastian. Tumayo ang nilalang at marahang naglakad papunta sa likod ni Rosario. Ano pang hinihintay mo, tikbalang? Pahirapan mo na ang mga taong yan. Iniangat ni Sentor ang kamay at manghahampasin na si Fernan. Maghunos dili ka, Sentor. Magkaibigan tayo. Hindi kita kilala. Dali-dali namang nilapitan ni Sebastian ang matanda. Kinausap ito. Huwag kang mag-alala, Lolo. Magtiwala ka kay Sentor. Kontrolado niya ang sitwasyon. Ano bang ibig mong sabihin? Malalaman mo mamaya, Lo. Magtiwala ka lang sa kanya. Itinakas ni Sebastian ang matanda. Hinayaan si Sentor na harapin ang mangkukulam.
Lingid sa kalaman ng mga ito, na gumawa lamang ng paraan ng tikbalang para makatakas si Fernan. Alam niyang ito ang pupuntiryahin ng mangkukulam. Huwag mo silang hayaang makatakas tikbalang. Anong problema? Bakit hindi ka sumusunod? Walang sino man ang maaaring makapag-utos sa akin. Hindi ikaw, hindi sino man. Laking gulat ng mangkukulam nang bigla siyang hambalusin ng nilalang. Tumalsik ito sa malayo. Tumama ang ulo sa bato dahilan para mawalan ito ng malay. Dali-dali namang tumakbo ang alkalde. Ngunit hindi makaalis sa pwesto ang mga tauhan dahil sa kung anong ginawa ni Sentor. Anong ginawa mo sa mga tao ko? Bakit hindi sila makakilos? Huminto ang oras para sa kanila at hindi sila babalik sa dati hanggat hindi ko sinasabi. Wala akong kinalaman dito. Pakiusap. Hayaan mo na kaming makaalis. Matapos magsalita, dali-daling tumakbo ang alkalde palayo. Hinayaan na lamang ito ni Sentor. Ngunit hinarangan naman ni Sebastian. At saan ka pupunta, Mayor? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Kalimutan mo na ang nakasaad sa sulat ko. Bahala na kayo. Paalisin mo na lang ako sa lugar na ito. Hindi naman yun ang dahilan kung bakit ka pumunta, di ba? Anong sinabi mo kay Lolo Fernan? Masyado na siyang mayabang. Bakit, Mayor? Tinamaan ka ba sa ginawa niya? Siningil niyo kami ng sobra-sobra sa dapat naming bayaran. At ngayong pinagbigyan kayo, kami pa yung masama. Patawad. Hindi yon ang intensyon ko. Gusto ko lamang makita ang kapasidad ni Fernan. At ngayong napatunayan ko na ito, yun lamang ang pakay ko. Kaso lang ang problema, dinala mo ang isang mangkukulam sa bakurang pinapangalagaan ng isang tikbalang. Pinagsisisihan ko ang pagpunta dito. Kaya pakiusap, hayaan mo ko makalis. Pangako wala akong pagsasabihan. Mananahimik lang ako. Hindi ako magpapasya niyan, kundi ang kaibigan ni Lolo Fernan. Napalingon ang alkalde sa kinaroroonan ni Rosario. Wala pa din itong malay, kaya naman lalo itong natakot. Pakiusap, hayaan niyo na akong makaalis. Tumayo si Sentor sa tabi ni Sebastian. Nakatitig ng masama sa alkalde. Magsilbi na sanang aral para sa iyo ang pangyayaring ito. Sige na, lumayas ka na. At para naman sa mangkukulam na yan. Teka, saan napunta ang Hindi na natapos ni Sentor ang sasabihin. Naramdaman itong may kung anong pumulupot sa binte. Nagkakamali ka kung inaakala mong matatalo mo ako, nilalang. Ngayon, pagsisihan mo ang pakikipagtuo sa akin. Biglang nanigas ang katawan ni Sentor. Unti-unti itong napaluhod. Napaatras si Sebastian dahil natumba ang tikbalang at napadapa ito sa lupa. Sentor, anong nangyayari, kaibigan? Lumayo na kayo sa lugar na ito, Sebastian. Ako nang bahala rito. Sige, tumakas kayo. Pero ang tanong, hanggang saan kayo dadalhin ang pagtakbo? Hindi ko hahayaang galawin mo ang mga kaibigan ko. Dahan-dahang tumayo si Sentor. Tinanggal ang baging na nakapulupot sa binte. Sumigaw ito ng napakalakas. Yumanig ang paligid nang bigla ang suntukin ng tikbalang ang lupa.
Biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito, malayo sa maamong itsura sa tuwing nakikipag-usap kay Sebastian. Hinarap ni Sentor ang mangkukulam. Kahit anong gawin ng matanda, hindi nito mapatumba ang galit na tikbalang. Biglang nagwala ang elemento. Itinapon ang mangkukulam sa alkalde at mga tauhan nito. Sentor, huminahon ka. Alam kong nadidinig mo ko. Pakiusap, itigil mo na yan. Hindi kayo nadidinig ni Sentor Lolo. Sa palagay ko, kailangan na nating umalis. Hindi, Sebastian. Hindi tayo aalis. Kahit sa pinakamahirap na kalagayan, hindi ako iniwan ni Sentor. At hindi ko din siya iiwan. Ngayon niya ako higit na kailangan. Pero Lo, tignan mo si Sentor. Hindi na siya yung maamong nilalang na naging kaibigan mo. Nagkakamali ka, iho. Nangyayari yan kay Sentor dahil nais niya tayong protektahan. Tignan mong mabuti. Hindi siya nagbabato ng kahit ano sa direksyon ng mga inosente nating tauhan. Maliban sa mga kasamahan ng alkalde. Napansin ni Sebastian na hindi nga nasaktan ang mga tauhan nila sa taniman. Kaya kahit papano, nabuhayan ito ng loob na babalik si Sentor sa dati nitong ugali. Patuloy na naglaban ang mangkukulam at tikbalang. Hanggang sa napuruhan ito ni Sentor. Dali-daling nilapitan ng tikbalang ang mangkukulam at sinakal. Napasigaw pa ito na parang nahihirapan. Hanggang sa tuluyan nang nawala ang tinig. Dahan-dahang kumalma si Sentor. Ibinaba ang katawan ng mangkukulam at naupo. Ayos lang ba kayong dalawa? Ang tigas talaga ng ulo mo, Sebastian. Sinabihan na kitang umalis. Ayan tuloy, kailangan ko bang magpigil? Tiwala akong nasa wastong katinoang ka pa rin. Kaso ang malaking problema, hindi ka marunong makinig pag nagagalit. Nakakatakot kapag nagwawala ka, Sentor. Paumanhin, kailangan kong gawin yun para matalo ang mangkukulam. Pasensya na kayo kung marami ang nasira. Aayusin ko na lang ang mga yan. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam si Sentor na aalis. Muli namang bumalik sa dati ang lahat. Nagtataka ang mga tao kung bakit parang dinaanan ng bagyo ang paligid. Dinahilan na lamang ni Sebastian na isang buhawi ang biglaang dumaan nang hindi nila namamalayan. Naku, hindi ko alam na natangay si Mayor ng buhawi. Teka, ano naman yung nangyari kay Aling Rosario? Wala. Nakatakas yung babaeng yun. Bago pa matangay ng buhawi. Hindi ko alam kung saan napadpad eh. Pag-uusap ng magkaibigan. Matapos ang tagbong yun, marami pang swerte ang dumapo kay Sebastian. Kinilala ito bilang isa sa pinakamatalinong magsasaka. Nakatanggap din ito ng napakadaming parangal. Naimbitahan sa maraming pagpupulong sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagkaroon ng sariling pamilya. Ipinamana ang lupain at kaalaman sa mga anak. Ipinagpatuloy ng mga ito ang totoong adhikaing sinimula ni Sebastian na ang sentro ay pagtulong sa mga mahihirap na magsasaka. Patuloy pa ding ginabayan ni Sentor ang pamilya at magpa hanggang sa kasalukuyan. Naniniwala silang nariyan pa din si Sentor na alagang tikbalang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.